Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Oktubre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7 na ng umaga. At araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa si Sara Duterte ay nag-courtesy call sa INC. Napanood ko kasi doon sa vlog ni Epipanyo Labrador ay pinakita niya na kinakausap ni Sara Duterte yung ministro o punong ministro ng INC. At dalawang magkasunod na series na binabatikos niya din ang INC. Opo. Pero ako hindi ko itatackle yan. Bagamat ako ay hindi rin ako sang-ayon dyan sa black voting, ay sa ibang araw na lang siguro Ngayon ay totoo siguro kasi ipinakita niya o may balita siya na nakipagkita si Sara Duterte sa mga pinuno ng INC. Ayan po ang title ko, nag-courtesy call si Sara Duterte sa INC. Ngayon ay, ang masasabi ko po dyan ay, siguro pati kayo napansin nyo din kung ang isang tao ay malapit ng matanggal o malapit ng mapababa sa kanyang pwesto o kaya ay malapit ng makulong, ay bakit ang paborito nilang puntahan? Opo, napansin ko yan. Ang paborito nilang puntahan ay ang INC. At nakikita po natin yan na nagrarally ang INC para suportahan sila. At huwag na po tayong lalayo. Noong bago mabilanggo yan si Rodrigo Duterte, ganun din INC ang suportado siya At noong bago mabilanggo din si Kibuloy, suportado rin siya ng INC. Hindi ba? Nagrarally sila yan. Kunyari ay prayer rally. Pero ay sila lang ang nakakaalam niyan kung ano ang pabor na nakukuha nila o ano ang ibinigay na pabor, bahala na sila dyan. Huwag na natin silang husgahan dyan. Basta ang sinasabi lang natin, nahalata ko, simula pa noon nung kay Tandang Marcos, upo, INC rin yun Suportado siya ng INC noong napatalsik siya. At lalo na ito kay Irap, ilang beses po yan. Suportado rin sila ng INC. At si Corona, hindi ba? Suportado rin ng INC. Maobserba po ako Pero hindi ko nahahabaan yan. Hindi ko nahahabaan yung discussion ko dyan. Kasi nga ay nililimit ko po ang discussion ko dito ng 20 to 30 minutes. Ang gusto ko lang ipaliwanag dito, bakit hindi nadadala? Opo, wala na bang silang pwedeng puntahan? Wala na bang iba? Yan na lang. At bakit naman
parating tinatanggap siguro yung mga pabor. O gustong-gusto siguro ng pamunuan ng INC. O ay bahala na sila dyan. Bahala na sila. Ang i-discuss ko lang dito ay yung mga sinasabi ng Biblia patungkol dyan na nagtitiwala si Sara Duterte sa tao o sa mga princess o kaya ay may mga malalaking membro, mga plaques, hindi ba? Nagtitiwala siya dyan. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Yan po, Ulitin ko lang, mas pinagkakatiwalaan niya yung mga ganyan siguro. Kaya dyan siya pumupunta. Nag-courtesy call siya. Aywan ko kung kailan yan, pero malamang totoo eh. Opo, at noon ko pa gustong maglagay ng vlog patungkol dito, noon pa kay Kibuloy at saka kay Duterte noon, bago mabilanggo sila, na bakit sila ay nagtitiwala dyan sa INC? Bakit sila ay parating ganun ang nangyayari sa kanilang buhay, hindi ba? Kung malapit na silang mabilanggo, pinupuntahan nila ang INC at sinusuportahan naman sila. Kunyari, nagrarally. Ay, alam naman ng tao na kaya nagrally doon ay mayroong utos. Hindi ba? Mayroong utos. Pangkalahatan, hindi ba? O hindi lang purok o hindi lang, kung hindi pangkalahatan na mag-attend dyan sa rally, hindi ba? Para ipakita, para lukuhin ang mga tao na marami sila, hindi ba? Ay, pero naintindihan naman ng mga tao yan Ako nga, naintindihan ko yan Pupunta talaga. Kasi hindi naman directly nasasabihin na suportahan si Kibuloy. Kung hindi peaceful meeting o prayer meeting, hindi ba? Prayer meeting, pero may ilan-ilan na magsasalita. Mayroong ilang-ilan na magpapasabog, hindi ba? Ganun po Ganun po ang nangyari sa ginawa ni Marcolita, hindi ba? Prayer meeting, pero nung umatin siya doon ay, naku po, kung ano-ano nang sinabi, hindi ba? Ngayon, kung nagtitiwala sila dyan, ay mali po yun Dapat, inaalam nila ang history o yung former things o kaya yung things of the old ang tawag dyan, or things of old, yun nangyari noon. Ay iyang mga hindi ba? Ang tanong ko nga, bakit kung mabibilanggo na ang isang tao o mapapatalsik na isang tao, INC ang pinupuntahan nila? Ayan, hindi na sila nadala, hindi ba? Ayan. Isaiah 43 verse 18. Ito ay lang ito hindi maintindihan ito. Pero para maintindihan ay sasabihin ko na bakit sinabi ito ni Isaiah. Ang ibig sabihin ni Isaiah dito, yung mga tao na ganyan, yung mga hindi inaalala yung records o yung former things, ay kalamitan dyan ay napapariwara. Ganun po hindi nila inaalala yung records. Yan po kasi hindi nyo maintindihan kung ano po ito O kaya ay kung hindi nila iniintindi yung former things, ayan nga ganyan na ang INC parating kinukumbidayan ng mga taong malapit ng mabilanggo para suportahan sila, para mag-rally, para suportahan sila. Dapat yan ang intindihin nila
na ay tika muna ay after a while, hindi ba? After a while, hindi ba? Na nagrally na, the end is near. Sabi nga yung nabasa ko noon pa, nung kay Corona, na nagrally na yung mga INC. Ang sabi nung isang writer, magaling yung writer the end is near. Kasi nga, doon nila kinukuha doon sa former things, hindi ba? O ayan, ano masasabi? Isaiah 43 verse 18, do not remember the former things, nor consider the things of the old. Ayan po, napapariwara sila. Kasi hindi nga nila inaaral ang history o yung mga pangyayari nung nakaraan. Yan po ang sinasabi ni Isaiah. They do not remember the former things. Na ano? Ayun nga, yung pag ganong kay Corona, kung malapit na siyang mapatalsik sa pwesto niya, pinupuntahan na niya na ang INC para mag-rally sa kanya. Ay wala din nangyari, hindi ba? The end is near din hindi ba? Para maintindihan po natin kung ano ang sinasabi nitong Isaiah 43 verse 18. Ngayon ay ito, Romans 15 verse 4. Whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scripture, might have hope. Yun po ang sinabi ng Biblia. Ulitin ko lang for whatever things were written before were written for our advantage o for our learning o for our own benefits. Hindi ba? May benepisyo kasi yan sinusulat yan o nire-record yan o inaaral yan para for our own benefits. Para may aral nga that we, para tayo, through the patient and comfort of the Scripture, tayo might have hope. Para mayroon tayong pag-asa. Sinusulat yan o nire-record yan. Ano nga yung record Ayan nga pag tinawag mo yung INC para mag-rally sa'yo o suportahan ka o kung ano man yan, the end is near, hindi ba? Ayan po. Isaiah 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan po ang nakasulat sa Isaiah. Yun daw naghihintay sa Panginoon. Yung mga tao na umaasa sa Panginoon, siguro yan. O yun lang ang pag-asa nila. Kasi nga mahihirap O wala na silang maasahan, wala silang pambayad ng abogado, hindi na sila lumalaban. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Yun po ang nagpapalakas sa kanila. Shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Alam nyo po yung eagles, parang hindi napapagod yan Opo. Nakakalipad lang yan pulo sa pulo o sa isang nilalakbay niyan ang dagat. Hindi napapagod. Yang mga eagles. They shall mount up with wings like eagles. Kahit na nga hindi kumampay yung wings nila hindi sila nahuhulog yan Opo. Naandong lang sila sa itaas. Kasi nga, they glide on the air. Ganun po yan. Kahit hindi sila kumampay, kaya nilang i-maintain. At saka hinahanap pala nila yung may heat.
yung mayroong rising heat para doon sila. Yan po ang napag-aralan ko sa eagle. Kung may apoy o may usok, doon sila sa ibabaw nun, naglalaro sila doon. Bakit? Yun ang gusto nila eh. Para hindi na sila yung wings nila, hindi na nila ikampay. They shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Ayan po ang nakasulat. Ngayon, kung ito si Sara Duterte, kaya ko pinili ito eh. Kaya ko po pinili itong Isaiah 40 verse 31, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. Para ikumpara ko, kung si Sara Duterte ay umaasa lang siya sa tao, sa punong ministro, hindi ba? Doon lang siya umaasa eh. Ay wala yan Wala yan. Kung umaasa lang siya sa INC member, wala yan. Kasi nag-iisip din yan eh. Nag-iisip din sila yan. Opo. Hanggang doon lang sa mag-rally. Pero nga, ay nung nga kay Irap eh, hindi ba? Panoorin nyo po yung patutuo ni JBD. Kasama siya doon eh. Doon sa nag-rally para kay Irap. Nagmarcha sila sa Malacanang. Nung unang marcha, galing sila ng EDSA Shrine, ay hindi niya makita yung dulo eh. Lulusobin nila ang Malacanang. Yun ang patutuo niya. Pero bandang huli, nawawala na yung mga tao, ay mga INC po yun eh. Ay simple, hindi naman sila lulusob ng Malacanang yan. Mga disiplinado po yan eh. Hindi. Magrarally lang sila. Itaas lang yung placard. Kaya ay kung minsan wala pang ang placard dyan eh. Able bodies lang sila, warm bodies. Pero hanggang doon lang sila. Nangawala, sabi niya. Ay maya-maya kami na lang eh. Iilan na lang kami, sabi ni JBD eh. Ayun. Pinaguhuli sila. May namatay ata doon. Ganun po yan. Ulitin ko lang but those who wait upon the Lord shall renew their strength. Doon lang tayo kumukuha ng strength eh. Doon sa Panginoon. Kasi alam natin na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala yang mga kwan na yan. Yun si Martires, hindi ba? Wala yan kasi limitado lang yan eh. Diniscuss ko nga kahapon, ano ba ang sabi ng Panginoon? Ano bang sinabi ni Jesus Christ? Diniscuss ko kahapon, no man can enter a strong man's house. Hindi ba? Unless you bind him. No one can enter a strong man's house. Yung bahay, papasukin mo yan, ay hindi mo kaya yan. Para i-plunder mo yung bahay niya, hindi mo kakayanin. Kailangan i-bind mo muna, gapusin mo muna yung strong man, hindi ba? Ayan na nga ang nangyari. Hindi ba? Wala na si Duterte, nakakulong na si Duterte, si Rodrigo Duterte, at si Martires, nag-retire na sa kanyang pwesto. Ayan, pwede na ngayong kasuhan si Bongo. Yun ang diniscuss ko kahapon. Ngayon, ito naman, ang dinidiscuss ko dito, ito naman si Sara ay bakit pumunta siya sa INC? Nag-courtesy call. Ayan nga, nagtitiwala siya eh. Doon sa punong ministro, hindi ba? Ay simple, ay hindi natin alam kung ilan ang pabor o ilan ang bayad dyan. Hindi natin alam. Huwag na nating pakialaman yan. Huwag na natin. Pero alam natin yan na mayroon yan. Kasi nga, itong mga member naman, mauutak din ito eh. Mauutak din ito eh. Kasi nga, ibibigay naman sa kanila yung mga bayad in the form of magagandang gusali, hindi ba? Magagarang gusali, hindi ba? O kaya ay baka
binibigyan din sila ng pabor, hindi ba? Nagagawa ng mga kawang gawa o mga university, hindi ba? O arena, hindi ba? O ay gustong-gusto nila yan. O mautak din eh. At saka ito ha, ang mga INC po, mga disiplinado, mas gusto ko pa nga silang kausap yan eh. Kisa doon sa mga tao na wala talagang alam sa salita ng Diyos. Mas gusto ko pa sila yan. At sa katunayan, nung ako ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia, yung first 4 years ko doon, ang naka-boardmate ko o ang kasama ko sa kwarto ay INC. Kaya marami rin akong natutunan sa kanya. Pero nung bumalik ako, after a while, napunta naman ako doon sa mga born again. After mga 4 years, bumalik ako eh. After 4 years, nag-asawa muna kasi ako eh. Tapos nagkaanak. Nung nagkaanak na ako, bumalik ako after 4 years o 5 years, ganyan. 1994. 4 years lang pala kasi huminto ako 1991 eh. Ayun, na-board again naman ako. Yun kaya ito, kabisado ko po itong mga ganito. Saan po nagtitiwala si Sarah? Doon sa ministro ng INC. Kasi nga, mga disiplinado ang mga tao eh. Pag sinabi na punta kayo dyan, sige. Kung mag-rally kayo dyan, sige. Pero hanggang doon lang yun. Opo. At yun na nga, kung nagtitiwala ka sa tao kisa sa Diyos, ay wala yan. Wala yan. Doon nga nagkakamali po ang tao eh. Para may matutunan lang tayo, ayun, sinabi ko na, doon nagkakamali ang tao. They trust on their riches and power. O yung mga koneksyon, hindi ba? Narinig naman natin, hindi ba? Bago nakulong po si Kwan eh. Nung bago nakulong si Kibuloy, ang sabi niya, pinupuntahan kanya ni Duterte ang dapat napuntahan. Hindi ba? Sinabi niya yan. Hindi ba? Kinakausap ang dapat nakausapin. Hindi ba? Ay yun na nga eh. Hindi ba? Kasi nagtitiwala sila sa ganun eh. Ay pero wala yan. Sige po, hanggang dito lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at nakakuha tayo ng wisdom sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Salamat po.